Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay. Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim, good evening at kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes. Ngayon, Doc, pag-uusapan natin, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, biofilm. Para sa layman's term, ano nga po ba ito at ano nga po ba ang nakapaloob dito? Actually, yung ibang layman, baka first time nilang marinig ito, no? And probably hindi rin nila alam na term ho ito sa health. At ito ho ay isang protective shield ng mga bakterya, fungi o parasite. Hindi sila basta-basta free-floating. Nagkakadikit-dikit sila at gumagawa ho ng malagkit na layer parang slime. So slimy, para protektahan ho ang sarili nila. Para hindi ho sila ma-harm ng antibiotic, anti-parasite, antifungal, or immune system natin. No? So katulad ho nung, ang experience namin sa clinic is about sa parasite. Para ho itong sapot. No? May mga pasyente ho kami na nag-take ng helminth or anti-parasite at ni-rife machine namin, ang nakaprogram is parasitism. Magkakaibang tao ho ito sa magkakaibang panahon at magkakaibang lugar. Pero iisa lang po ang lumabas sa kanilang bibig. No? Pasintabi ho sa nagdi-dinner. May lumabas daw ho sa kanilang parang sapot. No? Then saka sinundan ng mga parang durog na tissues ng parasite. But yung sapot hong yun, ang laman ho noon is bolus of parasite. At ang term ho nila nung lumabas yun ay sobrang foul smelling na para hong bulok na imbornal. Ayan, yung term na yan, bulok na imbornal pa. Pare-pareho ho sila ng sinabi. At ang term nila kung kayo daw ho ang susunod na mag-CCR, hindi nyo raw ho matatagalan ang amoy. So nakadiri, no, Doc? Talagang kadiri. And siguro mga 3 o 4 na pasyente namin ang nakapagsabi ng ganyan. And itong mga ito, loaded ito. So isipin mo, kumpul ng parasite, nababalot siya ng parang sapot. Kaya actually parang hirap din yung pasyenteng ilabas kasi medyo may size din siya. Kaya hirap din ho silang iire. No? So di parang may sapot yung parasite, protection ho yun para pag minsang uminom ng antibulate, hindi ho sila basta-basta tatamaan. Kaya lang sa atin hong clinic, bukod sa pag-inom nila ng antibulate, meron ho tayong rife machine na nakakapag-program ho ng kahit na anong sakit, anong mikrobyo. Tapos yun ho ang emit niyang frequency that will penetrate the body. And ayun ho, kung parasite ang in-encode mo, so frequency ng parasitism, so mapapatay ho sila, mapuputok sila. Hindi lang ho basta yung tabletas na iniinom nila. No? So kaya very effective ho ito. Kung hindi siya malalabas, Doc, through sa pagsusuka o kaya sa pagdumi, may panganib ba itong maidudulot sa katawan ng tao? Yes, no, kasi bukod sa ang parasitism ho causes constipation. Na minsan kaya ka may constipation kasi meron ka nitong bolus of parasite. And marami hong tao ang hindi alam that parasitism is behind all diseases. Example ho, cancer. Ang taong may cancer, may liver fluke ho yan, which is a kind of flatworm. Ang tao hong may asthma, may eggs ng roundworm, which is
ascaris. So, ganun din ho ang may seizure, no? So, eggs ng tapeworm or eggs ng ascaris ang nasa brain. At actually ho, marami pang iba. Kaya marami hong sakit na pwedeng gawin ang parasitism na hindi lamang ho natin alam, sila pala ang behind ng sakit. Kaya ang nagagawa ng mga doktor, naming mga doktor, is just to give suppression and control. Pati ho pala ang may diabetes, loaded ng parasite ang pancreas, no? So, but ano bang binibigay nating gamot bilang doktor? Pangbaba lang ho ng sugar, but never about the root cause. Pero sa amin ho sa clinic, we are doing that para ho ang pasyente makawala sa diabetes, no? Ibig sabihin nga rin po ba, Dok, ng biofilm, parang formation ng parasite sa intestine or sa katawan ng tao? Hindi, sila yung bumabalot. Yung Okay. yung grossly visible kasi yung kung biofilm halimbawa ng bacteria, which is microscopic lang ang bacteria, or probably microscopic din yung biofilm nila and also fungus. No, kaya lang syempre, pagbigay ho ng antibiotic, akala mo resistant siya doon sa antibiotic. Yun ho pala kaya hindi tumatalab. It is because yung bacteria nababalutan din ho nung biofilm na ito, pati ho yung fungus. So ano pong clinical relevance nitong biofilm, Doc? Of course, marami hong nangyayaring treatment failure cases dahil sa biofilm. Ayun na nga, halimbawa may ubo, may sipon, o UTI, paulit-ulit. Minsan ho, gagaling, pero babalik. No? O minsan ho talagang hindi tumatalab. At ayan, kahit na tama na yung binigay mong antibiotic, magtataka ka, hindi gumagaling. Nagpalit ka na ng antibiotic, hindi pa rin gumagaling. Pero nung nagpa-culture ka, sensitive naman siya doon. Kasi hindi naman nakikita sa culture and sensitivity na may biofilm na bumalot doon sa klase ng bakteryang nasa katawan ng pasyente. At very common din ho ito sa mga catheter infection. Yes. Na di ba minsan pinapalitan lang yan once a week. Then dental plaque. Kaya mag-iingat. Medyo ang Pilipino kasi hindi masyadong nagpapadentista. Kasi nga sa hirap ho ng buhay, sa pagkain na lang, imbis ipagpalinis ng ipin. But pwede hong tirhan ng mga mikrobyo at biofilm ang dental plaque. Di ba dental plaque bago magkaroon ng tooth decay? Chronic lang infection. Yung may mga emphysema, yung may mga TB, pneumonia. Ang asthma, kasama ba, Doc? Pati asthma no? So, ano ho yan? Kaya nga, lalo ng asthma kasi paulit-ulit yan. Hindi ho bigla na nawawala. Yung iba nga kung hindi alam ang root cause, lifetime yan, naka-maintain. So, lalo na ho yung may mga phlegm. No? So, minsan ho talagang may biofilm na nakabalot doon sa mga bacteria. And yan na nga, sabi natin yung mga recurrent UTI. Very common ito sa kababaihan, no, na lalo na pag menopause na. So, ayun ho, siguro sabihin na natin halos every other month nagkakaroon ho ng UTI ang babae. Kaya pagka ganun ho ang kaso, rule out nyo. Baka may biofilm kayo. Paano nga po ba natin malalaman kung may biofilm at paano nga rin po natin i-disrupt itong biofilm? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, ang tanong ng mga suki nating listener kung may promo pa nga daw po ba na pwede silang i-avail, pwedeng humabol? Yes naman po. So, yung atin hong buy 2 plus 1, so parang ang bibilhin nyo lang ho yung detox and blood cleansing, malilibre nyo ho yung vector scan. Whole body scan ho ang vector scan, more than 90% ang accuracy, Russian technology, at wala hong radiation. Yung atin hong mga drip, pwede kayong magpa-drip kahit ho walang konsulta. Ito ho ay nakapagpapaganda at nakapagpapalakas, lalo na sa mga hirap ng lumakad. Soap, yung atin hong IV, anti-aging soap at IV whitening soap. So yan po ay naka 5+1 pa rin. Napakagaling ho nito magbanat at magpaputi ng skin. Available ho ito sa Shopee. Yung atin hong beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN. So yan din po ay available sa Shopee. Kahit ilang pahid pa lang po kayo, makikita nyo na ho ang glow at pagputi ng inyong face. Napaka-effective ho nitong magtanggal ng impurities sa mukha. And of course, yung atin hong coffee,
Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So ito rin ho ay available sa Shopee. Wala hong nagsabi nitong hindi masarap at napakasustansya ho nito because this is blended with 15 powerful natural ingredients. Kung gusto niyo ho magkaroon ng discount, by bulk ho ang gawin ninyong pagbili. Buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And also sa ating mga elderly na hirap na hong lumakad, ngayon pa lamang ho ay magpa-treatment na kayo sa clinic para lumakas ang inyong paglakad. Huwag na hong hintayin na kayo ay maging alagain at bedridden. Yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone at barado ang puso, may mga protocol ho tayo na maa-address ito nang wala hong operation. Also yung atin hong PRP, platelet-rich plasma, ito ho ay for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. Ito ho ay parang stem cell. Nagre-repair ho ito ng mga damaged organs. So ginagamit ho natin ito hindi lamang pampaganda at pampabata, kundi ginagamit ho natin ito sa mga sakit tulad ng liver cirrhosis, CKD, yan hong may mga diabetes kasi damage ang pancreas, yung may mga Alzheimer's, at actually yung may mga osteoarthritis. Marami na ho kaming napaganda ang paglakad sa may mga osteoarthritis, no? And also yung atin hong book 1 and book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, and book 2, Food 101. Makiagaw na po kayo at malapit na ho maubos ang ating kopya. Social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Pati na hong FB page natin, paki-follow nyo na ho. Ano ba talaga, Doc? Tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang biofilm, babalikan po natin maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Makati Medical Center or Makati Med is Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Kalusugan, Lunas, Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at pinag-uusapan nga po natin biofilm. Ngayon, Doc, alamin nga naman po natin kung paano nga po ba malalaman na ang isang tao ay may biofilm. Yung paulit-ulit na UTI at yung hindi gumagaling na ubo, sipon, or sabihin natin, Doc, yung may nabasa rin ako dito, yung discharge nga rin daw po ba ay may kaugnayan sa biofilm? Okay, by the way, I forgot to mention na ang nasa loob ho ng biofilm, syempre ho yung mga bacteria, no? And also, ayan, protektado ho sila sa antibiotic and also pati yung atake ng ating immune system. Minsan ho, fungus. At sila ho ay gawa sa polysaccharide matrix. Yun nga ho parang slime, no? Plus, gawa din ho ito sa protein, tsaka DNA fragments. So, kita nyo ho, gawa din ho sa sarili nating mga substance, no? Kaya lang, depensa ho ang kanilang gusto, no? And ayun nga ho, malalaman nyo kung may biofilm kayo pagka ho paulit-ulit yung sakit, hindi kayo tinatalaban ng antibiotic. Yung sa simula, tatalab, pero hindi pa ho natatapos, uulit na naman, may ubo na naman kayo uli. Now, syempre importante, paano ho ba natin madi-disrupt ito, no? O matatanggal? Pwede ho itong gamitan ng mga enzyme tulad ng serrapeptase, nattokinase. So tinutunaw ho nito yung protein matrix nila. So syempre ho, pag natunaw ito, ay expose na ho itong mga bacteria, fungus, and parasite. Tatamaan na ho sila whatever kind of treatment na gagawin natin. Pwede rin ho itong gamitan ng mga antioxidant at oxidizing therapy. Tulad ho ng ating blood cleansing sa clinic, high dose vitamin C, injectable po yan. So hindi lamang ho antioxidant, but nagkakaroon ho kasi ito ng antimicrobial effect, anti-cancer effect, at nakaka-disrupt nga
nga po ng biofilm. Kaya sa treatment po sa clinic, palagi namin ginagamitan ng blood cleansing tulad ng high-dose vitamin C aside from the antibiotic para kung sakali hong resistant ang pasyente because of the biofilm, hindi ho magiging failure yung treatment natin, lalo na ho in cases of pneumonia. May mga pumupunta ho sa amin na, Diyos ko, ang hinga po talagang sisinghap-singhap na lang at ang oxygen ho ay bagsak na. Kung antibiotic lang po ang ginamit namin, malamang hindi namin mailigtas ang pasyente, no? And meron pa rin ho tayong ozone therapy. So, ayan ho, pinapatay din ho nito yung microbes at sinisira ang environment nila tulad ho ng biofilm. Yung atin din hong ultraviolet, so irradiation, so ayun din po, nakapapatay ng mikrobyo ito, hindi lamang po yun, nakakadisrupt po ito o sinisira niya ho ang biofilm ng bacteria, fungus, and parasites. Kaya ho, sa clinic, hindi naman ho sa pagyayabang, mataas ho ang cure rate namin. Ang hindi lamang po gumagaling sa clinic, yung hindi nagpapagamot at yung pinuputol po ang treatment, hindi nagtatapos ng treatment. And also, ibig sabihin rin ba hindi sapat yung rest tsaka yung pag-take natin ng vitamin C para ma-disrupt yung biofilm? Hindi enough So yun, gagamitin mo lang pampalakas ng resistensya. So para yung immune system mo lumakas. But sabi na natin, yung biofilm, pati ho immune system natin nasasangga niya So dapat sana yung immune system, may mga killer cell din ho tayo doon. Kaso pag binalot ho nila yung katawan nila ng biofilm, hindi rin ho tatalab, no? And kung gusto kong mag-natural, garlic extract pwede po, curcumin pwede rin, and sa UTI, cranberry. Kaya lang ho, of course, itong mga natural na to, hindi ho para sa mga severe infection. Pero kung severe infection na ho, kailangan na ho natin gamitan ng mga high-tech na gamutan tulad ho ng high-dose vitamin C, laser, ultraviolet, and ozone therapy. Yan po ay available po yung lahat sa clinic natin. Okay. Kung pag-uusapan naman po, Doc, yung toxin burden sa katawan ng biofilm, ano po? Okay. So, para ho itong yung ating daluyan ng dugo ay maruming daluyan ng dugo, no? Na hindi na ho efficient ang circulation. Bumabagal na ho ang circulation. Isipin niyo lang ho yung tubo ng tubig na maraming kalawang sa gilid. Di ho ba ang tulo ng tubig ninyo pagka maraming kalawang ang tubo ay kakaunti na lamang ho ang lumalabas. Yun ho pala, yung tubo ng tubig ninyo ay puno na ho ng kalawang. So, ganun din ho in comparison with our blood. At ang immune system ho laging naka-alerto pero hindi nga ho siya nananalo. Sa simula, parang okay na, nawawala na yung symptoms. Pero bago matapos ho yung gamutan, sumasama ho uli yung timpla. So, hindi ho nananalo pag may biofilm. At yung mga toxin and microbial fragments, they stay longer in circulation. Imbisong madaling tanggalin ng katawan, matagal ho silang nasa ating katawan. At ang resulta ho nito, madaling magkasakit ang pasyente, mahina ang energy, pabalik-balik kong infection, at poor detox capacity ng katawan. Kaya ho, this is a wake-up call. There is something that we call biofilm, no? Na akala nyo nakapalit-palit na kayo ng antibiotic, hindi ho tamaan ang infection ninyo, pneumonia or UTI. I-rule out nyo ho, baka isa sa kayo sa may mga biofilm sa katawan para ho, yung talagang dapat na treatment maging effective. Yes. Na-mention nyo nga rin po kanina, Doc, na kailangan natin ng antioxidant para ma-disrupt yung biofilm. Kadalasan yung antioxidant matatagpuan sa coffee na meron rin po ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So para nga mas maging effective, ano nga po ba yung recommendation natin ng pag-take nito? Okay, so kung kaya nyo ho, 1 cup hanggang 3 cup. So, 1 hanggang 3 sachet a day. Kasi nga ho, hindi lang ho isang herb ang laman nito. Synergistic ho itong ginseng herb na nasa loob ng ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ang laman ho nito, herbal at
supportive ho ang role nito sa ating katawan because napakarami niya hong antioxidant, rich compounds. Siyempre ho, nakaka-reduce ito ng oxidative stress load. May mga natural polyphenols ho ito na nakapagsusuporta ho ng anti-inflammatory response. Circulation support din ho ito, nakatutulong ho ng ating blood flow. Gut-liver axis support, yung key organ natin sa detoxification. Plus, ito ho ay may anti-parasite, ito rin ho ay nakakapayat, yung mga gustong pumayat, ito ho ay nakakaputi, ito ho ay nakagaganda ng ihi, yung mga mabula ang ihi. I-observe nyo ho, pag umiinom kayo ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, lumilinaw ho ang ihi ninyo. So magaling po ito sa kidney. And nakaka-detox din po. At actually, napakarami pa hong iba. So, ang atin hong kape ay hindi lang basta energy. When formulated with functional herb, which is 15 herbs, nakakasuporta ho ito sa ating body's internal cleansing environment. May step-by-step nga rin po bang strategy, Doc, to address biofilm? Kumbaga, yung mauuna muna yung blood cleansing bago ang detox? Okay. Siyempre, mag-suspect ka muna na may biofilm ka, no? So, yun nga, recurrent infection, antibiotic failure, chronic low-grade symptoms pero hindi ka gumagaling. Yung culture mo sa antibiotic sometimes negative pero symptomatic ang pasyente. Now, kailangan ho natin yung susunod na step which is disruption phase, no? Kasama na ho dito ang detox, no? So sa detox sigurado hong disrupted yung ating biofilm, no? At aside from detoxification program, syempre nalilinis yung colon, liver, gallbladder, also kidney, pati parasite. Kailangan din ho nating uminom ng serrapeptase or pwede rin hong N-acetylcysteine. And of course, kailangan ho talaga ang hydration tsaka yung ating detox support sa katawan. Now, yung susunod na phase is microbial kill phase. So kailangan ho talagang patayin na ho targeted antibiotic kung kinakailangan. Matanggal muna yung biofilm para ho yung antibiotic that is sensitive tumalabo. Yung IV vitamin C natin, high dose, yung ozone therapy natin, yung laser natin at yung ultraviolet. Lahat ho yan direkta na hong pangpatay, pangtanggal ng biofilm. At yung atin hong circulation tsaka oxygenation phase, ayun na rin ho, yung ating blood cleansing na yun ay talab na rin ho doon. At yung last, kailangan yung immune system natin. Kailangan nating i-reset, i-activate para ho sa prevention. So yung atin hong gut, microbiome support, yung balance ho ng good and bad bacteria, dapat balance ho yan. Yung anti-inflammatory nutrition, kumain ho kayo na masusustansyang natural na pagkain, na marami hong natural na anti-inflammatory nutrition, at yun nga ho, long-term enzyme support. Pag-recurrent na ho yung kaso. So, ugaliin nyo hong mag-take ng enzyme. Especially, ito hong serrapeptase. Minsan ho, pati bukol, meron din hong biofilm. Kaya ginagamit din ho namin ito sa may mga bukol. Okay, para nga po, Doc, sa mga interesado na mag-avail ng ating services sa clinic at para ma-address nga po yung biofilm kung sakali na meron nga po sila, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, so yung atin hong promo by 2+1, available pa rin po yan. At malilibre nyo ho yung vector scan, drip, kahit wala kayong check-up, magpa-drip po kayo, pampaganda at pampalakas, soap, IV anti-aging soap, and IV whitening soap. Naka 5+1 pa rin ho. Beauty set, makikita nyo ho kahit ilang pahid pa lang, glowing na po kayo. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ito ho ay masustansya at masarap, at bumili ho kayo by bulk para ho maka-discount kayo at makapag-resell po kayo. So 10 boxes, discount of 50 pesos per box. 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and 30 boxes, discount of 100 pesos per box. Yung atin nga ho palang anti-DM and anti-obesity shot, once a week shot lang ho ito. Yung mga gustong pumayat, wala hong effort ito. At yung mga hindi ho maibaba ang kanilang sugar kahit nag-i-insulin na at may oral pa, ito na ho ang kasagutan. Elderly, yung mga hirap na hong lumakad, magpa-treatment na ho kayo sa clinic. And yung mga ayaw ng
patera, gallstone, kidney stone, barado ang puso. Meron ho tayong non-invasive protocol for that. PRP, platelet-rich plasma, ito ho ay pang cell repair, cell regenerate, and tissue healing. So lahat ho ng may mga damaged organ tulad ng liver cirrhosis, yung mga stroke, ayan ho, marami na kaming napalakad na na-stroke. Ayan ho, subukan nyo ho at very effective po siya. Book 1 and Book 2, Unveiling the Truth of Diabetes, and Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food. Social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, pati ho FB page, paki-follow nyo ho. Ano ba talaga, Doc? Tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. At yan na nga po ang kabuuan ng ating discussion, biofilm, naway nadagdagan nga po ang ating kaalaman kung paano matutugunan ito, at kung kayo nga po ay may iniindang karamdaman, ugaliin po na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful!